Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Gakat. Taong 1962, Viga, Catanduanes. Isa ang pamilya ni Manoy Gakat sa mga itinuturing na tagnatis o matagal ng tubo sa lugar ng Viga sa Catanduanes. Ayon sa kanya, kabilang ang mga ninuno nila sa mga unang dumaong sa isla. Wala pang katao-tao sa lugar na yon, kaya ang ginawa ng mga manlalayag, magkalat sa iba't ibang lugar nito. Ayaw kasi nila noong magkaisa, gawa ng ang gusto nilang mangyari, magkaroon ng sariling mga lupaing mapagtitirhan ng mapayapa. Pagtatapat pa ni Manoy Gakat na ang kauna-unahan sa mga ninuno nilang dumaong sa lugar na yon ay hindi maipagkakailang may alam pagdating sa lihim na karunungan. Isa sa mga patunay dito ay yung mga simbolong nakaukit sa mga batong pinaghihimlayan ng mga bangkay nito. Kasabay ng pag-usbong ng panibagong henerasyon ay ang pagpasa naman ng responsibilidad ukol sa pagbabantay ng mga puntod ng mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Kahit kasi patay na ang mga ito, naniniwala silang mahalagang maprotektahan ang kanilang mga bangkay sa paniniwalang kapag masira ang kanilang mga labi, yun na rin ang katapusan ng mga kaluluwa nilang nagpapahinga sa ikalawang buhay. Matagal nang pinaniniwalaan yon ng kanilang pamilya, kaya kahit mali sa mata ng iba, hindi nila yon pinapansin. Ayon pa kay Manoy Gakat na karamihan sa mga naninirahan sa kanilang lugar, mga malapit nilang kamag-anak. Katunayan noong nabubuhay pa ang tatay niya, yon ang nagsisilbing kabeza sa lugar nila. Wala roong nakakapagpaalis, gawa ng naniniwala ang lahat ng taga roon na sila lamang ang may karapatan na humawak sa ganoong pwesto. Yun nga lang, nang pumanaw ang kanyang ama, nakuha yon ng pinsan nila. Ayaw na kasing pumasok sa ganoong bagay itong si Manoy Gakat, gawa ng abalang-abala siya sa pagbabantay ng puntod ng mga ninuno nila. Upang maipakita naman dito ang kanyang dedikasyon, doon na siya nagtayo ng sarili niyang barong-barong. Bagaman malayo yun sa baryo, kontento naman siya kung ano ang meron siya. Minsan, may mga pagkakataong bumibisita ang mga kamag-anak niya para mag-abot ng mga pangangailangan niya. Yung iba tumutungo roon para makiusyoso sa nangyayari sa buhay niya, habang yung iba naman, walang ibang ginagawa kundi ang kumbinsihin siyang bumalik na sa baryo. Ayon kasi sa mga ito, na mas mainam na pagtuunan niya ng pansin ang kanyang pangkasalukuyang buhay. Wala kasi ang yaman niya sa mga puntod, bagkus ay nasa taong naghihintay sa kanya. Pero sa oras na naririnig yon ni Manoy Gakat, ipinapakita niya ang mga sinaunang gamit ng kanyang mga ninuno, habang mariing inilalahad sa mga ito na yon ang mga kayamanang hangad niyang protektahan. Naniniwala siya, wala sa mga ginto at pera ang yaman ng isang tao, at yon ay nasa alaala na patuloy niyang tinatangan at sinasariwa. Para sa iba, kasalanan ang pananatili sa nakaraan, pero para kay Manoy Gakat, maituturing yung kayamanang hindi matutumbasan. Sa pamamagitan kasi ng pagbabalik tanaw, nararamdaman niyang yon ang pumupuno sa kanyang buhay. Dahil sa ganoong pananaw, hindi na siya pinilit pa ng iba na bumaba. Naging madalang na rin ang pagbisita nito sa kanya, hanggang sa hindi naglaon parang nakalimutan na siya ng kanyang mag-anak. Wala naman yung problema para kay Manoy Gakat. Sa kadahilanan kung iisipin, abala rin siya sa araw-araw. Kapag umaga kasi,
Nagtatabas siya ng mga damo sa gilid ng bahay niya at nagtatanim ng mga gulay na pwede niyang mapakinabangan. Kapag hapon naman, tumutungo siya sa puntod ng kanyang mga ninuno para maglinis. Ganon at ganon ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating ang isang araw na may nakita siyang isang susing nasa tabi ng puntod ng ninuno nilang unang dumaong sa lugar. Nang masipat naman niya ang susi, dali-dali naman niya itong kinuha, sabay siyasat ng maigi kung yun ba ay luma na o may nag-iwan lang nito para pagdiskitahan siya. Noong una, asarang nararamdaman ni Gakat, pero pagsilay niya sa markang iniwan nito sa lupa, doon niya napagtantong matagal na yon sa lugar na yon. Kakaiba rin ang itsura ng susi, kaya dala ng kanyang kuryosidad, inikot niya ang mga puntod hanggang sa may nakita siyang butas sa puntod ng ninuno nilang pinakaunang nakaapak sa lugar. Dahil dito, agad naman niya itong ipinasok sa butas at pagpihit niya rito pa kanan, may nasipat siyang lagusang bumukas sa ibabaw. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nito pero buong tapang niya yung pinasok. Pagbaba naman niya sa hagdang gawa sa bato, sakto naman ang pagsarado ng lagusan, dahilan para balutin ng kadiliman ang buong paligid. Akala niya yun ang katapusan niya, ngunit ilang segundo lang ang lumipas, lumiyab ang mga sulong nakasabit sa dingding ng pasilyo. Pagkalat naman ng liwanag sa paligid, doon tumambad sa kanya ang iba't ibang uri ng estatwa ng tao. May pangkaraniwan, may taong may pakpak, may sungay, at kung ano-ano pang kakaiba para sa kanyang paningin. Matapos niya yung makita, nagsimula na siyang tingnan ng malapitan ng mga estatwang yon. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ang mga ito, pakiramdam niya may natatago pa ring buhay sa ilalim ng mga batong ito. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya ito pinansin. Sa halip na bumalik, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa nakarating siya sa isang silid na may pintong gawa sa kahoy. Lumang-luma na ito, kaya naging madali na lamang para sa kanya na yon ay buksan. Pagpasok naman niya, sumambulat sa kanya ang isang katangi-tanging silid na punong-puno ng mga antigong aparador na pinaglalagakan ng mga libro at libreta. Marami rin siyang nakitang medalyon sa lugar na yon na halos hindi niya mawari kung para saan ang gamit. Dahil sa may alam itong si Gakat sa mga lihim na karunungan, napagtanto niyang ang lugar na yon ang pinakatago-tagong sikreto ng pinakauna nilang ninuno. Naniniwala rin siyang punong-puno yon ng mga mahihiwagang karunungan, kaya nagpasya siyang pag-aralan ang lahat ng yon. Sa loob ng 3 taon, pabalik-balik si Manoy Gakat sa loob ng puntod. Pansamantala niya ring pinutol ang kanyang kaugnayan sa kanyang mga kadugo, nang sa gayoy malaya niyang magawa ang kanyang nais. Habang mabilis na tumatakbo ang oras, hindi na niya namamalayan na marami na pala siyang tinaglay na karunungan. Matapos ang 3 taong pamamalagi sa loob, nagpasya na siyang hanguin ang lahat ng libreta sa loob ng silid. Isinuot na rin niya ang lahat ng medalyon na iniwan ng ninuno nila, dahilan para maging katawa-tawa ang kanyang itsura. Para sa iba, nasisiraan na siya ng ulo. Pero para sa kanya, yon ang panibagong yugto ng pag-angat ng kanyang kaalaman sa mundo. Dumaan pa ang mga araw. Dala ng matinding pag-aalala ng kanyang mga mahal sa buhay, muli itong bumisita kasama ang isang albularyo sa baryo. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niya yung kinaharap
kung saan malayo pa lamang ang kasama nitong matanda, bakas na sa pagmumukha nito ang matinding pagkamangha. Hindi naglaon. Nang makalapit na sila, seryoso namang nagtanong si Manoy Gakat ng, "Oh, himala, napadalaw kayo. Alam ko namang hindi maganda ang pinunta nyo rito eh. Pero salamat pa rin, dahil kahit papaano, hindi nyo pa rin ako nakakalimutan." Nang marinig naman yon ng kanyang mga pinsan, dali-dali namang lumapit ang isa sa mga ito habang sumasagot sa kanya ng, "Di naman ho sa ganun. Diba palagi ka naming binibisita noon? Pasensya na, Manoy ha. Alam mo namang may kanya-kanya na rin tayong buhay. Kaya kami ngayon na parito, nabalitaan kasi namin na nangyari sa'yo. Sabi ng mga kababaryo natin, nasisiraan ka na ng bait. Kasama nga namin ngayon si Lolo Tani. Patitingnan kita para naman malaman namin na nangyayari sa'yo." Pagkarinig naman ni Manoy Gakat sa mga katagang yon, tumawa lang naman siya habang mariing inaabisuhan ng kanyang pinsan ukol sa mga bagay na sinabi nito sa kanya. Pinayuhan din niya ang mga ito na tanungin na ang albularyo nang sa gayoy magkaalaman kung sino ang nasisiraan ng ulo. Matapos naman niya itong mailahad, walang pag-aatubili namang lumapit sa kanya ang matanda habang nagmamakaawa na kung maaari makalimosyon sa kanya ng medalyon. Pagtatapat pa nito na, maraming nangyayaring kaguluhan sa kanilang lugar na hindi nalalaman ng mga pangkaraniwang tao kagaya ng kanyang mga kadugo. Dagdag pa nito na, marami na sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang nakapasok sa mga tahanan ng mga ordinaryong tao na payapang naninirahan sa kanilang baryo. Matapos naman yung mailahad ng matanda, sa halip na konsultahin pa siya nito, ito na mismo ang nagtapat sa kanyang mga kadugo na hindi siya nababaliw. Sa halip ang nangyari kay Manoy Gakat, isang pangyayaring nagpaunlad sa kanyang buhay. Matapos naman itong mailahad ang lahat, agad naman itong inabisuhan ng mga pinsan niya na mauna nang bumalik sa baryo. Marami pa kasi silang gagawin, kaya na may nag-abiso itong magpaiwan na muna sa kanyang pamamahay. Sumapit ang gabi noong mismong araw. Naging abala ang albularyo sa pagbabasa ng mga libretang nasa lengguwahe ng Gregorio at Latin. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanya na intindihin. Gawa ng bilang isang lehitimong albularyo, obligado siyang matuto ng lengguwaheng kinikilala na nasa mataas na antas. Alam nyo ba, na di hamak na mas makapangyarihan ang mga usal kapag binabanggit yon sa ganoong kataga. Sa loob ng ilang araw nitong pananatili, wala itong ibang ginawa kundi ang magbasa ng magbasa. Hinayaan lang naman yon ni Manoy Gakat, gawa ng naniniwala siya na lahat ng tao ay may kalayaang matuto. Ang kaso lang, pagkaraan ng ilang araw na pananaliksik nito, nagdesisyon yung tumigil na. Sa lalim kasi ng mga karunungang kanyang nababasa, aminado itong kapag nagpatuloy pa siya, may posibilidad na mawalan siya ng sariling bait. Sa halip di na pahirapan pa nito ang kanyang sarili sa pananaliksik, nagpasya na yung humingi ng tulong sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng albularyo, inabisuhan niya itong wala pa siyang karanasan sa pagpatay ng mga nilalang. Gayunpaman, hindi yun naging basihan para pagdudahan nito ang kanyang kakayahan. Ayon sa albularyo na, sa dinami-rami ng karunungang kanyang tangan, hindi malabong paglaruan niya lang ang mga ito. Sa halip di na pagdudahan pa niya ang kanyang kakayahan, mariing inilahad sa kanya ng matanda na walang masama kung sumubok siya. Dagdag pa nito na, masaya ang pakikipaglaban sa puwersa ng kaliwa, gawa ng maliban sa pagsasanay,
mas magiging pantas din siya sa paggamit ng mga tangan niyang karunungan. Hindi na sana yun papatulan ni Manoy Gakat, pero pagbanggit nito ng tungkol sa mga kapamilya niyang binibiktima ng mga aswang, doon na unti-unting nagbago ang nabubuong desisyon sa kanyang isipan. Walang sabi-sabi, agad namang itinago sa kanyang damit ang mga suot niyang medalyon, sabay kuha ng kutsilyong naroon sa kanyang kusina. Matapos naman niyang maihanda ang lahat, agad naman silang pumanhik sa baryo, bitbit ang kanyang mga gamit. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ni Kagat na wala siyang ibang gustong suhol, kundi alak. Hindi naman umalma ang albularyo sa sinabi niya, gawa ng maging ito man, aminadong manginginom. Pagkaraan pa ng ilang oras na paglalakad, narating na nga nila ang baryo. Unang pasok pa lamang doon ni Manoy Gakat, ramdam na niya ang mabigat na presensya ng mga nilalang na naninirahan sa buong paligid. May mga napapansin na rin siyang mga kakaibang elementong dumaraan, indikasyon na hindi ligtas ang lugar na yon. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, tahimik silang tumambay sa labas ng tahanan nito. Habang nagkakasiyahan silang dalawa, maigi naman nilang pinagmasdan ang buong paligid. Isa sa mga naging punteriya nila ay yung mataas na bahay, ilang metro ang layo sa tahanan ng matanda. Ayon sa albularyo, tahanan niyo ng isang mayamang pamilya na naging pugad na ng mga aswang. Isa sa pinanghawakan noon ng albularyo ay yung mga gaserang nagpapatay sindi tuwing malalim na ang gabi. Pagtungtong naman ng alas 11, habang masaya silang nag-iinuman, may dumaang dalawang matandang babae na may hila-hilang yero. Wala silang kaide-ideya kung ano ang ginagawa nito, pero pag-ihip ni Manoy Kagat ng 3 buhay na salita, sapilitan niyang pinahubad sa mga ito ang suot nitong pagbabalat kayo. Sa isang iglap, doon bumungad sa kanila ang nakakapangilabot na anyo ng isang aswang. Kung hindi siya nagkakamali, malapit na kapatid yon ng abwak dahil sa wangis ng mga ito. Paglalarawan naman niya rito, para itong pangkaraniwang aswang lang kung titingnan, pero kapag tinitigan mo ito, doon mo mapapansin ang napakarami nitong pagkakaiba. Bukod kasi sa mga paa nilang parang sa kambing, nababalot din ng pulang balahibo ang mga katawan nito, senyales na marami na yung napapaslang sa ilang dekada nitong pamumuhay. Matapos naman itong masilaya ni Manoy Gakat, walang pagdadalawang isip naman siyang nagbitaw ng mga engkantasyong may kaugnayan sa 5 arkangheles ng Panginoon. Pagkarinig naman ito ng 2 nilalang, hindi na yon nakatakbo pa. Ni pag-angil o pagsalita, di na rin ito nakaya pang gawin. Nang masipat naman niya ito, dali-dali naman siyang humingi ng tali sa albularyong kasama niya. Hinila niya patungo sa liblib na lugar ang 2 nilalang, kung saan doon na niya ito walang habas na pinagsasasaksak hanggang sa bawian yon ng buhay. Nang mamatay na ang 2, muli silang bumalik sa baryo para suyurin ang iba pang bahagi nito. Sa kanilang paglalakad, purong mga tagapagmasid ang kanilang mga nakita. Kung hindi mga ibon, binubuo yon ng mga insekto, kagaya ng mga itim na bubuyog at mga bangaw. Dahil sa dami ng mga ito, doon niya napagtanto na kinakailangan talaga nilang kumilos nang sa gayoy malipol ang mga pesteng namumugaran sa baryo. Upang magdulot naman siya ng takot sa hanay ng mga nilalang, lumikha siya ng isang maskarang may sungay at kasuotan ni kamatayan. Gumamit din siya ng karet bilang pangunahing armas nang sa gayoy maging katangi-tangi ang kanyang wangis.
Sa paglipas pa ng mga araw, ginugol nila ang kanilang mga oras sa paghahanda. Matapos nilang maisakatuparan ang nais na suot ni Manoy Gakat, doon na siya nagpalaganap ng takot sa lugar nila. Gabi-gabi niya noong sinusuyod ang mga bahay-bahay at walang patid na pinapatay ang lahat ng aswang na naninirahan dito. Alam din niyang may pinuno ang mga ito sa lugar, kaya upang magbigay ng takot sa panig dito, pilit niyang inuna ang mga matapat nitong kasama. Hindi naglaon nang makuha na niya ang atensyon ng nilalang na yon. Maigi naman nilang pinagplanuhan ng albularyo ang pagsalakay sa pugad nito. Alam nilang nakatira yon sa malaking bahay na malapit lang sa tahanan ng matanda, kaya kapag umaga, matyaga nilang hinihintay ang paglabas ng mga nilalang na nakatira doon. Isa-isa nila itong binibilang nang sa gayoy mapagtanto nila kung ilan ang kanilang makakalaban. Matapos naman nilang makuha ang lahat ng kaukulang detalye, doon na nagsimulang kumilos itong sila Manoy Gakat. Pagsapit naman ng gabing pinakahinihintay nila, dali-dali naman siyang nagpalit ng kasuotan, habang ang albularyo naman nauna na sa lugar na pagbabantayan nito. Nang maihanda na nito ang lahat, mabilis naman niyang tinahak ang daan papunta sa lugar na yon. At nung makaharap na siya sa tahanan, walang kaabog-abog niya itong sinugod, sabay tulak ng entradang pinto. Paglagabog naman ito sa loob, agad naman niyang nasilayan ang mga aswang na sabay-sabay nang nanginginain ng hapunan. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, nasa humigit 30 aswang ang nakatira sa bahay na yon. Pagsilay naman ito sa kanya, mabilis naman yung nagpalit anyo at sa isang iglap na palibutan na nito ang kinatatayuan niya. Kung titingnan, nasukol na talaga noon itong si Manoy Gakat, pero hindi yon dahilan para maalarma siya sa kanyang kaligtasan. Sa halip na mag-alala, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-usal ng mga sinaunang engkantasyon. Nang marinig naman yon ng mga aswang, sinubukan naman siya nitong pigilan, pero bago pa man sila makalapit, lumabas sa kanyang likod ang isang wangis ng anito na binubuo ng kulay dilaw na liwanag. Gamit ang isang mahiwagang baston, walang patid nitong pinagpapapalo ang mga aswang na nagpupumilit lumapit sa kanyang kinaroroonan. Habang tumatagal din ang pagsambit niya ng mga engkantasyon, unti-unti na ring nasusunog ang kanyang kasuotan na nagkukubli sa kanyang pagkakakilanlan. Maya-maya pa, sa tulong ng mga medalyong ilang taon na niyang pinagdadasalan, nagkaroon siya ng isang matibay na baluti na kalaunay naging mga simbolo sa kanyang dibdib. Makalipas pa ang ilang minuto, nang tumigil na siya sa pag-uusal, agad naman niyang napansin ang pagkalusaw ng 7 medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Sa pagkawala nito, doon niya napansin ang pag-init ng kutsilyo na nakasuksok sa kanyang bewang. Dahil dito, agad naman niya itong hinila kung saan bumungad sa kanya ang isang sinaunang punyal. Matapos naman niya itong masilayan, napangiti lang naman siya, gawa ng sa isip-isip niya, yun na ang sinaunang armas nung ninuno nilang unang nakatapak sa isla. Inaasahan din niyang napakalakas nito, kaya para mapatunayan ang bisa ng punyal na yon, doon na siya nagsimulang kumilos. Isipin ninyo, purong gabunan ng sumukol sa kanya noong mga oras na yon, pero ni isa sa mga ito, hindi man lang nakalikha ng galos sa kanyang katawan. Sa sobrang lakas kasi noon ni Manoy Gakat, kayang-kaya niyang pumatay ng gabunan gamit lamang ang kanyang kamay. Ang bisa naman ng punyal na kanyang tangan, sinusunog nito ang lahat ng bagay na may masamang presensya. Sa mga sandali ring tumatarak yon sa katawan ng mga aswang, mabilis yung naglalabas ng apoy na hindi kayang apulahin. Dahil sa ganoong pangyayari, sa loob ng kalahating oras, nalusaw ang kalahati ng mga gabunang nakikipaglaban sa kanya. Dahil sa ginawa niyang yon, pansamantala namang naantala ang paglalaban nila.
Nang mapansin naman ni Manoy Gakat na medyo nasisindak na ang mga nilalang, agad naman niyang binawi ang espiritu ng anito na kasalukuyang nakikipaglaban pa rin dito. Sa pagkawala ng nilalang na yon, agad namang nasilayan ng mga gabunan ang kasuotan niyang sumisimbolo sa wangis ng isang sinaunang tao. Nang masipat naman yon ng isang matandang gabunan, ngumisi lang naman ito habang pilit na hinahawi ang mga kasama nitong patuloy pa ring nakaharap sa kanya. Maya-maya pa, nang maagaw na ng matanda ang atensyon niya, doon niya na yon narinig na magwika ng, "Kung gayon, nakuha mo na pala ang nakatagong yaman ng inyong mga ninuno. Mahusay. Hindi naman sukat akalaing nagtatago ka pala sa mga puntod." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbuka naman ng napakalapad nitong pakpak. Unti-unti na ring umusli ang mga tinik nito sa katawan, habang dahan-dahan namang lumalabas sa noo nito ang sungay na animoy gawa sa bato. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang kakaibang wangis ng nilalang na yon na halos malayong malayo sa kanyang ekspektasyon. Pagbaling naman ang paningin nito sa kanyang kinaroroonan, nasipat naman niya yung may dinakot na kulay itim na sinulid sa ere. Pagbuka naman ng bibig nito, doon niya nasipat ang mga itim na santelmo na dahan-dahang pumapasok sa katawan ng nilalang. Pagramdam naman niyang nag-iipon na yon ng lakas, hindi na siya nagdalawang isip pa na yon ay sugurin. Sa isang iglap, nagbuno silang dalawa, kung saan una naman niyang napansin ay yung pagkakaroon nito ng makunat na balat. Kahit ilang beses na din kasi niya yung maundaya ng saksak, bigo niya pa rin maipasok sa katawan nito ang talim ng kanyang punyal. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang umihip ng usal sa kanyang braso dahil sa panginginig nito. Alam ni Manoy Gakat na hindi biro ang nilalang na yan, kaya sa abot ng kanyang makakaya, ginamit na niya ang lahat. Akala nga niya matatalo na siya, pero nang maalala niya ang isang maliit na libreta na nakuha niya sa bangkay mismo ng ninuno nila, doon na siya naglakas ng loob na bigkasin ng mga nilalaman nito. Sa maniwala kayo o hindi, mula sa 4 na sulok ng bahay, may lumabas na mga espiritual na lubid na nagmumula sa mga anitong tinawag ng usal. Pagpulupot naman ng lubid na yon sa katawan ng gabunan, naging hudyat naman yun sa kanya na sumugod. Ang kaso lang, bago niya malapitan ng nilalang, humarang sa kanya ang mga gabunang kasama nito. Yon ang nagsilbi nitong depensa, kung saan pakiramdam niya wala na yung pakialam sa mga buhay nila. Dahil sa naghahabol nga noon ng oras si Manoy Gakat, hindi na niya tinantana ng mga ito. Gawa ng kapag nabigo siyang mapatay ang nilalang na yon, mauubusan siya ng lakas sa oras na mabasag o maglaho ang mga lubid na nakatali sa katawan nito. Mabuti na lang, bago pa man siya mailayo ng mga ito sa kinaroroonan ng gabunan, naputol ng kasama niyang albularyo ang mga sinulid na nagdudugtong sa mga katawan nito. Matapos niya itong gawin, lahat ng mga gabunang nagtulong-tulong para siya ay itaboy, bigla na lamang namatay. Mabilis din ang naging pagbabago sa anyo ng matanda, hanggang sa unti-unti na nitong maramdaman ang higpit ng mga espiritual na baging na nakapalibot sa kanyang katawan. Nang mapagtanto naman nilang wala na itong kalaban-laban, doon na niya ipinataw ang panghuling atake. Walang sabi-sabi, agad naman niyang itinarak sa dibdib nito ang kanyang punyal na siyang naging sanhi upang mabilis siyang lamunin ng apoy. Pagkapas lang naman nila sa nilalang na yon, noon ding mismong gabi, sinunog nila ang bahay na pinagpugaran ng mga ito. Magmula noon, napakadali na lamang para sa kanila na malipol ang iba pang lahi ng mga aswang sa baryo. Buwan lang ang lumipas, bumalik na ang pangkaraniwang buhay dito.
Ayon kay Manoy Gakat, na sa dinami-rami ng kanyang naging karanasan, yun lang ang puntong nakaramdam siya ng takot para sa kanyang buhay. Magpahanggang sa ngayon, naging palaisipan pa rin para sa kanya kung ano ang karunungang tinaglay nung matandang gabunang napaslang niya. Naniniwala siya, hindi yun ang tipo ng aral na madalas niyang makita sa mga pangkaraniwang aswang. Aminado rin siyang kung hindi dahil sa mga sinaunang aral, maaaring patay na siya. Dagdag pa niya na ang siyang pinakamalakas niyang sandata ay ang tinatangan niyang makapangyarihang anito. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, ang lakas nito ni Gakat, no? Isipin niyo yung aral niya nang galing pa sa sinaunang panahon. Mula pa sa kaninu-ninunuan nila. Ito yung mga gusto ko eh. Yung mga ipinapamana yung mga lihim na karunungan. Kasi sobrang bihira niyan. Lalo pa to. Hindi siya basta-basta ipinamana lang na binigay. Sinaliksik ni Gakat. Napagkamalampang ang baliw, di ba? Pero ang angas ng kwento na to. Sayang lang, no? Kasi ang konti lang ng eksenang nagamit niya yung kakayahan niya. Pero siguro kung may 2 o 3 episodes pa to na kasunod, sobrang ganda nito. Ang daming pwedeng mangyari, lalo na kung itong tinatangan niyang makapangyarihang anito o espiritu ng anito, nagamit niya yon sa talagang matinding kalidad ng isang aswang. Diba? So, well, sabihin na natin gabunan yung nakalaban niyang matanda. Sinaglit niya eh. Diba? Pero sabi niya sa sarili niya, aminado siya, na nakaramdam siya ng takot para sa buhay niya. So, ibig sabihin, tong aswang na to hindi rin basta-basta. Diba? Overall, ang ganda ng kwento. Sobra akong amazed na amazed. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.